SMP ka ba? Samahan ng malamig ang Pasko? O SMP? Samahan ng may pinanghahawakan na pangarap, puso at musika. Ilan ang minahal mo? Isa? Dalawa? Pag-usapan natin yan. Ako po si Win Gatchalian at welcome sa For the Win, ang panalong-panalong podcast para sa mga lumalaban, bumabangon at siyempre nagwawagi. Ngayong Pasko, may mga pagmamahal na nag-a-add ng saya. May alaala na gusto nating isubtract. Mga pangarap na nagmumultiply at mga lungkot na dinidivide. Ang guest natin today graduated magna cum laude in BS Mathematics. And he is the man behind the song Nahuhulog na umangat ng umangat sa panlasang Pinoy kaya more than 100 million streams na and counting sa Spotify. He studied the logic of mathematics and found the magic of music. Ladies and gentlemen, the Mate musician, Jed Baruelo. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Jed, thank you sa pagpunta dito. Thank you at so much po. Galing ng kanta mo kanina. Thank you. Talagang bagay na bagay sa mga SMP na katulad ko. Ewan ko ikaw, pero ba't ako? Malamig ang Pasko. But thank you sa pagpunta dito, Jed. And thank you na nabigyan mo kami ng oras. Thank you rin po so much. Yeah. So, paano ka nahilig sa math? Kasi math, alam naman natin, mahirap, diba? So, hindi yan ang top of mind na hilig ng mga estudyante at saka mga kabataan ngayon. Even time ko, ganun rin, ayaw ng mga estudyante math. Pero ikaw, bakit nahiligan mo ang math? Actually, nung high school ko lang po siya nahiligan eh. Pero siguro nag-manifest na kasi nung kinder pa lang parang sinabihan na yata ako na number smart. Tapos nung elementary, parang happy lang ako sa buhay ko hanggang sa nag-high school. Parang tinry ko kasi mag-focus po sa school. So, parang yun yung turning point ko. Tapos parang parang isang lesson namin, parang may assignment kami. Parang na-enjoy ko yung lesson na yun. Tapos sa school service pa lang ginagawa ko na siya. So, parang doon ko po na-discover na gusto ko pala yung math. Yung math. May talent ka pala may sa talent math. pala ako sa Kasi math. I think ang math is both talent and passion eh. Yes po. Diba? Kasi hindi naman siya bigla nilang gusto mo tapos magiging magaling ka eh. Tama ba? Opo. Parang practice rin po talaga eh. Like mga foundation, ganun po. Pero sa math, marami kasi math. May statistics, di ba? Merong trigonometry, merong economics. Yes, Which math field ang tingin mong specialty mo? O lahat? Hindi naman po lahat. May iba rin pong kailangan. Pero siguro more on number theory po, mga ganun po. ganyan. Yung mga favorite ko, ganun. Kasi sa economics, iba rin, di ba? Opo. Econometrics, Opo, may iba iba naman rin. yung kanilang math. Pero all of those are numbers. Yes po. Diba? Sa music naman, kailan ka nahilig sa music? Ito ba naging kasabay ng math mo? Or meron na una ba? Kasi parang, di ba, pag sabay, parang two timing yun eh, di ba? Sa ano lang. Pero hindi ko sinasabi two timer ka. Sinasabi ko lang sa mga hobbies. Sa career lang. Oo. Ano po kasi, galing po ako sa family ng mga musicians po. Okay.
tatay ko po musician, Okay. family ko po musician yan. So, sa family pa lang parang, ayun na-inspire na ako dati. Tsaka parang, kung yun yung environment, parang kusa na lang na kailangan mo matuto. So, Parang bata ka ganun. pa. Opo, opo. Nakikita mo na yung Yes po, parents, opo. father mo or mother mo or both? Father po talaga kasi ay po sa mga gigs gano'n napapasama. Tsaka syempre pag naririnig yung music parang nakakatuwa, parang gusto ko rin tumugtog. Parang natural na Opo, sa'yo. natural na Tapos ayun po, ayun at an early age po, ayun. Tinuruan din naman po ako ng tatay ko. Tapos ayun, nag-piano lessons din and all. Pero nung high school, doon ko lang din na-discover na parang, ay, gusto ko rin pala magsulat kasi parang nagbo-boom yung OPM noon. So, nagsusulat ka ng your own Yes songs? po, opo. So, ayun, nung time po na yun, parang gusto ko rin, mag-perform live na parang sarili kong kanta rin naman. So, ayun, na-inspire po ako sa mga, sa OPM scene noon. Tapos, ayun, tuloy-tuloy ko na po siyang naging hobby. Ayun. Ano nauna? Pagsusulat o pagtutugtog or sabay? Sabay lang po Sabay. Pero siguro po parang mas nauna ako mag-focus muna sa studies ko sa math. Tapos parang, syempre, kailangan rin po ng outlet. So, try ko nga magsulat. Ayun po. Tapos, ayun po, nung pandemic po, since bored po, tapos parang yung mga ka-bandmates ko po, which is mga pinsan ko rin naman po, parang hindi kami masyado na nakapag-jam. Ganun. So, parang, I decided to release na lang ng sarili ko kasi yung pandemic po parang kailangan talaga ng outlet kasi sa bahay lang. So, sige, try ko po mag-release. So, nag-release po ako then after... Through Spotify? Yes po, Spotify. Iba't ibang platforms po. Tapos, individual po muna ako nun. Ako po muna. Tapos, ayan po. After ng 4 na songs na na-release ko, after a year nun, parang nakikita ko na nagbo-boom sa TikTok yung yung song na nasulat ko na which is Nahuhulog. So ayun, doon na siya nag-start na ayun, tuloy-tuloy na. Pero ang music is also talent yan eh. And Yes gift. po. Actually, gift yan eh. Both Opo. music and math, para sa akin, gift yan. Yes Hindi po. lahat, diba? Mayroong ganyan na gift. So, paano mo na-realize at kailan mo na-realize na meron kang gift of music? Kasi iba gusto ko kumanta pero sama naman ng boses ko, 'di ba? So kaya kahit na magsasayaw-sayaw ako sa TV, wala rin kasi wala akong talent na ganoon. But ikaw, kailan mo na-realize may talent ka? Yun nga po, at an early age pa lang po. Nakita mo na may boses Opo. ka. You have the rhythm. Yes, so pinapasali rin po kasi ako sa mga vocal solo, mga ganun po, mga contest po. So parang doon po na-build siguro yung confidence ko na, okay, may talent pala talaga ako sa music. Nag-ano ka ba? Music school or voice lessons? Hindi naman po. So natural lang talaga. Ko lang po, tatay ko lang po nagtuturo sa akin. Parang nag-piano lessons May practice po ako. rin. Nagpa-practice ka Opo, to sing. practice po. Opo. Kaya Ako pagalitan kasi kahit talaga ako. mag-music lesson ako, bagsak siguro ako eh. So, Ayun po. so ikaw, sa bahay lang? Opo, sa Oo, bahay. bahay. Lang po. So, Opo. and then, I think, innate na yan, no? Parang gift na talaga Yes po, sa'yo opo. eh. Tsaka na-enjoy ko rin po kasi talaga. So, ayun, parang masaya siya gawin. So, ayun po. Paano mo pinagsabay yung music and math? No, these are very mahirap na ito ginagawa. Hindi siya simple. Math, lalo na math, no? Kasi alam naman natin talagang you need a lot of practice. So, paano mo pinagsabay ito sa school? Okay. Siguro ang po kasi nung college po talaga parang doon ko siya napagsabay eh. Like literally kailangan ko hatiin yung oras ko for school tsaka for for gigs. So sa akin po time management lang talaga. Kung sa araw na to kailangan ko ibigay yung 90% ko sa music, ibibigay ko tapos 10% sa school, ganun. Like siguro na po siya, like prioritizing lang kung ano yung mas kailangan ko for that certain time po. Correct, So, correct. So, ganun ko po siya nababalance. And then, of course, mayroon ka ring commitment let's say, sa school, Yes di ba? po. Kasi may mga submissions. Yes po. So, Opo. paano mo minamanage yun? And then, meron ka pang gig, di ba? And gig rin, I would assume, time-consuming Yes rin po. yan. Mahabang time ang Opo. kailangan. So, how do you balance that? Siguro po like pinaka-priority ko pa rin po talaga is school eh. So kung natatamaan po, like may
mga request po na like magigig ako sa ganitong place. Tapos hindi Ano po yun, kaya. normally gabi ba yung gabi? Opo, gabi po. Mga So, events po. kaya nga, Opo. so, I'm sure from 7 to 11, Opo. tapos may school ka next Yes day. So, po. paano mo, how do you manage that? Sa akin po, ano lang po like sa time lang po talaga. Tsaka kung, like yun nga, priorities lang po. So, kung hindi talaga kaya for sa gig ganun, talagang mag-a-adjust. I mean, sa school, yun pa rin yung priority. So, tsaka rin naman po, parang that time parang iniisip ko na parang siya, pag inisip ko po kasing hobby ko yung music, parang like gusto ko siya, parang hindi na siya nagiging parang burden po ba ganun. So, ayun po, yun lang po iniisip ko para ma-manage ko yung time ko ng maayos. May pressure ba sa'yo na pagiging artistic and smart? May bang pressure? Dahil both talented ka sa dalawa eh. Hindi ko naman po masabing pressure, pero lang po, lagi ko lang po iniisip na kailangan ko mag-keep up kasi pinili ko po yung dalawang path na yun eh. Like, kailangan ko po mag-keep up sa standard po ng both careers po na tinatahak ko. So, ayun po. Tsaka pares ko naman po kasing gusto. So, like, hindi naman po totally pressure. Parang, kailangan ko lang po sabihin sarili ko na, kailangan na rin mag-keep up. Kasi parang sa ibang mga tao, music lang, mabigat na pressure na. Diba, academics, mabigat na pressure na. Pero ikaw, dalawa na sasabay mo eh. Opo. So, and then meron bang mga instances na kailangan mo i-cancel para ma-solve mo yung bagong equation? Dahil, for example, meron kang kinancel mo muna yung music, mag-concentrate ka sa academics, or cancel mo muna yung academics, concentrate ka muna sa music. May ganun instance ba na binitawan mo muna yung isa? Meron naman po, pero like hindi naman po totally canceled out ganun, like para sa equation. Pero parang siguro sacrifice lang po muna that time na parang kung kailangan ko po talaga mag-focus sa school, sa mga lalo na nung thesis po namin, kailangan ko mag-focus muna sa school, so medyo nag-lay low po ako sa music muna. So ayun po, ayun lang po, sacrifice lang po onte, then bounce back po ulit. So, meron kang talagang may mga instances na talagang binibitawan mo muna yung music mo para makafocus ka sa school. Ano yung mga instances na yun? Siguro po nung, kasi kare-release ko lang po ng album na nung thesis namin. So, parang sabi ko, sige, hayaan ko muna yung album. At least nalapag ko na siya, pero kailangan ko po muna kasi mag-focus eh. Like, yun po yung priority ko po talaga that time. So, ayun po. Kung may graph ang love para sa iyo, ano ba siya? Parang pataas, flat, pababa, line graph. 'Di ba sa math kasi mahilig puro mga graph yan. Ako, mahilig ako gumawa ng graph sa trabaho ko eh. So, ano ba sa'yo? Ang love, ano ba siya? Anong klaseng graph siya? Sa akin po, parang uptrend. Sa akin sa experience ko po, parang uptrend po yung love eh. Parang, akin, pababa kasi. Bagsak nga eh. Ayun po, parang yung love po kasi sa akin, sa experience sa iba, ko. flatline, patay. Wala nang spark. Wala. Sa'yo pataas. Opo. Eh, bata ka pa eh. Pag umabot ka na kasing edad ko, baka biro lang ito. Sa yun lang po, feeling ko uptrend po, parang continuously improving naman po sa akin. Sa experience ko po. Pause muna tayo ha, but stay tuned. We'll be right back. Believe it or not, gusto matuto mag-type. Nag-download na ako ng apps to teach me how to type para mabilis mag-reply sa email. Pero hindi ko pa nagagawa masyado. Wala ako in particular na kino-collect. But I like technology in particular. May mga bagong gadgets I'm interested. Wala naman red flags, no? Depende kasi yan sa chemistry ninyo. Depende yan sa interest ninyong dalawa. Depende na rin din sa lifestyle. Yung mga natutunan ko. Same lifestyle, same morals. More or less the same direction in life. To
Tuloy natin ang kwentuhan with the mate musician, Jed Baruelo. Jed, napakinggan ko yung song mo na Nahulog. Anong part doon na based on your real life experience, yung talagang naranasan mo? Actually, buong kanta po. Buong kanta ba? Pero ano po, kasi personal po talaga nung sinulat ko yun. Tapos nakarelate lang po yun. Ganun ba? Lahat ng sinusulat mo is based on your personal Yes po, experience? opo. Pero, like, take note ko pa rin naman po na pwede siyang ma-generalize para sa iba naman, para makarelate. Pero, siguro yung line po na favorite ko sa Nahuhulog is yung, bakit ganito kababaw ang palaisipan ko kahit na umaapaw ang pag-ibig ko. Okay. So, parang, for yung ano po dun is, ang take ko po kasi, parang, minsan po pag nagmamahal tayo, parang, nagiging overwhelming eh. Pero, nung sa isang tao na yun, naranasan ko na parang, kahit overwhelming yung pagmamahal, parang, hindi siya komplikado. Ganun po. Kasample nga dyan. Sige po. Jed. So, lahat pala ng song mo is based on your Yes po. personal experience. Yes Okay. po. So, ito, this song is Nahuhulog. Bakit ganito? Kapabaw ang palaisipan ko kahit na umapaw ang pag-ibig ko. Ano pa ang meron sa'yo natin? Ba't parang ka na nahuhulog sa lupang puso ko? Kada tunog ang ibig mo at dahan-dahang mga hawak mo nabubuo ang buong pagkatao ko kapag ikaw nang kapiling ko. Habang buhay dito lang sa tabi ko. Diba? Yung song na yan, may dinedicate ka ba? Yes po, sa ano ko. Okay. Okay lang. I'm sure. Sa girlfriend ko po. Girlfriend mo ngayon? Yes po, Okay, staying good. strong. Good. Buti ka pa. No? Baka next time, turuan mo na rin ng kumanta para malabas ko rin yung aking mga nafe-feel. Pero meron bang correlation yung yan song mo na Nahulog sa isa pang song mo, yung Lutang? Yes po. Anong correlation nila? Mahilig po kasi talaga ako sa sa love song na parang yung hindi like may ibang way ka para sabihin na I love you, ganun. So parang sa Nahuhulog, parang sabi ko, nahuhulog sa lupa ang puso ko, ganun. Kasi sa Lutang naman po parang isasayaw na lang kita kahit hindi ako marunong umindak. So parang ready ako gawin lahat para sa'yo kahit kahihiyan ko pa. Basta para sa'yo. Ang galing So lahat talaga, lahat ng sinusulat mo is based on your feelings and based on your experience. Jed, bigyan mo naman kami ng sample ng your song, Lutang. Sige po. So it goes like this. Isasayaw na lang kita kahit hindi ako marunong umindak. Kahit pa na kaya pa, awitan na lang kita. Kahit ang boses ko'y pangkaraniwan lang. Nawawala pa sa bilang paligiran ng sa'yo lutang. Galing galing. Talagang, yan ba yung mga songs mo, puro mga love songs and senti, no? Mostly po love song, pero meron po akong sinulat. Since ayun po, mathematician, ayun po. Parang stress din sa school. So, yung album po na nirelease ko noon is called Hell Week. So, Hindi na siya love song. may mga love song na naman po sa album. Meron. Ngayon Pasko na, di ba marami nagsasenti pag Pasko, kaya nga SMP no? Samahan ng malalamig ang Pasko. Ano mas mahirap sa yung isolve? Ang calculus or ang feelings?
Grabe naman po. Ay, sa akin po. Para personal- sa akin, parang feelings eh. Yung Feelings mga- po? yung mga sa Committee on Finance, mas madali pa yun. Pero feelings, bagsak ka talaga eh. Pero sa'yo, Sa akin po, calculus. calculus. Opo. Parang, I mean, sa experience ko lang naman po sana, ano po. Parang, pag may proper communication, kung sa relationship lang naman po, kung may proper communication lang po, like sa feelings talaga, ganun, parang madali siya. Kasi- Talaga ha? Oo. Bata ka pa nga. I think pag tumatanda ka na, lalo na yung mga tanong mo yung mga matatanda dito, I think mas complicated. Ayun, sa akin lang naman po. Bata ka pa. Opo, yun po. Yeah. Calculus. Calculus. Ngayon naman, pag-usapan natin yung pinakapanalo mo. No? So far in your life. Alam ko marami ka pang ipapanalo in the next few years. No? Bata ka pa. Ano ba yung mga panalo mo sa buhay mo na hindi alam ng tao, hindi alam ng public? No? Siguro po sa small... Siyempre, yung alam po, siguro po, first yung sa graduation. Graduating as, with, magna cum Oo laude nga, po. yeah. Congratulations. Thank you ha? so much Yun na po. nga, sabi ko, Ayun it's talagang napakagaling na we have 100 million listeners in Spotify. Tapos magna cum laude kay math. Math is complicated. Yes po. Kaya very impressive yung nagagawa mo. So, yan ang tingin mo ang pinakamalaking panalo mo na hindi alam ng tao. Hindi po alam ng ng tao. nakikinig sa'yo. Sa akin po ngayon, siguro hindi po nila alam. Siguro small wins. Parang ngayon po kasi nag-focus po ako ngayon sa sarili ko. So, nag-focus po ako sa health ko. Like, ayun po. I've been working out na rin po ngayon. Ayun po. Ayun, siguro mga small wins po na parang dati tinatamad ako gawin eh. Like, wala pong motivation pero ngayon po parang dedicated na ako. Sa health mo. Opo, sa Oo. health. Well, importante rin ang health. No? Yes, Kahit na talented ka, pero kung di naman maganda health mo, Opo. problema rin. Diba? Kung magre-regalo ka this Christmas to your girlfriend, no, ano ang pwede ba, ewan ko kung surprise to, but ano ang ibibigay mo? Or to your parents. Kung magre-regalo ka to your parents or to your girlfriend, ano yung regalo na yun? Pagmamahal. Mura lang yun, ha? At least di mo na kailangan pumunta ng supermarket o ng department store. Wala na po kasing thrill pag sinabi. Pero siguro from me lang po talagang siguro kindness lang po talaga. Kung sa parents ko po, maging mabuting anak. Ayun po. Sa tao, siguro kindness talaga. Kindness and humility kasi iba't iba naman po tayo ng pinagdadaanan. So, siguro maging considerate this Oo. Christmas. Yeah, lalo na ngayon kasi sa dami na nangyayari sa paligid natin, minsan nakakalimutan mo na maging considerate, maging kind, diba? Lalo na social media ngayon, very toxic eh. No? Pag nakikita ko, daming away-away, daming bashing, and people forget to appreciate one another. Tama ka doon. So, Jed, sa lahat ng na-add, na-subtract, divide, na-multiply sa buhay mo, ano ang nakapagbago sa puso mo? Siguro going back po ulit sa music scene kasi nga sabi ko po nagpahinga po ako, parang noong time na yun parang na-realize ko yung siguro sa puso ko po, like kasi gusto ko po talaga yung music, so parang doon ko na-realize yung importance ng time, gano'n, na parang kailangan ko talaga maglaan ng oras para sa gusto ko, sa passion ko po. So hindi lang po sa passion ko, siguro sa ibang tao rin, ganun po. Ayun po. And then, how about sa parents mo? Ano ang feeling mo towards them? I'm truly grateful po sa kanila. Like, siguro, hindi po ma-express sa words kung gaano po ako nagpapasalamat. Kasi, sila po talaga nag-nurture sa akin kung sino po ako ngayon eh. So, parang, kasi sabihin natin talaga, parang utang na loob po talaga sa kanila. Both, I guess, in both na pinag-aral ka and also nurturing your talent. Yes, Tama ka, yung talent ka lang, i-nurture yan. Hindi lang yan, may talent ka, and then lalabas na lang. You have to keep on practicing, keep on nurturing. So, Jed, ito, fill in the blanks natin. Ngayong Pasko, ang natutunan ko sa pag-ibig ay? Acceptance po.
So, ang take ko po kasi ngayon sa love is acceptance po talaga. Like, accepting the person kung sino po sila. Like, yun nga po, like tulad ng sinabi ko po kanina, like being considerate po. And so, that is love eh. Kailangan pong magpakumbaba. Minsan kailangan tanggapin. Minsan, hindi natin kailangan i-point out sa tao na, ganun ka. Minsan, kailangan natin tanggapin kung sino sila. Hindi lang dahil hindi natin sila gusto personally, pero yun, kailangan natin tanggapin kung ano sila. Para sa'yo, Jed, ano ang panalo? Anong ibig sabihin ng panalo para sa'yo? A win is, stability and peace of mind for me po. Kasi parang, siguro, kaya ko po siya masasabi na yun po yung win ko kasi parang yun yung parang goal ko po sa buhay. Stability and peace of mind. Naabot mo na ba yan ngayon? Mga 7.98%. Talaga mathematician ka talaga. Mathematician ka. Pero bata ka pa. So, I think, first, marami ka pang ma-achieve. Yes po. Like I said, yung 100 million na followers mo is really something. Yun mo, ang buong Pilipinas, 100 million population, ang buong Pilipinas, pina-follow ka or nakikinig sa'yo. So, that's really very impressive. So, thank you. Tingin ko yung 79% na panalo mo, baka magiging 100% pa yan in the next few years. Hopefully. Yun. So, Jed, thank you. Maraming so salamat much. sa Thank you so pagpunta mo much dito. And good luck to all your endeavors. Ngayon, nag-graduate ka na sa college. I'm sure marami ka pang gusto ma-achieve sa buhay mo. And keep up the good work. Thank you so much po. Pasko ay pag-ibig. At lahat tayo may love story. Kahit yung mga SMP dyan. Minsan hindi romantic, minsan hindi rin isa lang ang minamahal ng puso. Pwede kasing mahalin ang pangarap mo, ang sarili mo, at kahit nahuhulog, ayos lang. Basta tumatag. Ngayong Pasko, piliin mo ang pag-ibig na totoo. Yung hindi sinusukat, yung nararamdaman, may formula man o wala. I-share mo na rin ito sa iba ha. Don't forget to like and subscribe to this podcast. Ako po si Win Gatchalian at sa bawat pagsubok sa buhay, manalig ka, laban lang for the win. Once bitten and twice shy, I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise